City Newsbreak. Upang mas mapabilis at mapabuti ang produksyon at pagtatanim ng palay, sinimulan na rin ang paggamit ng drone technology sa pagsasaka sa lungsod ng Tabuk sa may 160 hectares na pananim sa nasabing rice granary sa Cordillera. Ayon kay Michelle Lumasi, agriculturist ng Office of the City Agricultural Services, sa pamamagitan ng mga local government units, ang programang ito ay pinupunduhan ng Department of Agriculture kasama ang mga private service providers ng drone technology upang maibsan ang gastos at mapabilis ang pagsasaka sa bansa at maengganyo ang mas batang magsasaka na magtrabaho sa kanilang sakahan. Kadagi private service provider ngay so dati umay nga agi-serve kadagiti rice seeding, fertilizer application and pesticide application. Dito nga drone for rice kat tapno ma-promote tayo ti smart farming. No, smart farming syempre encourage tayo dagi young farmers nga ag-engage into farming kasi taptan lumaklakay bumabakat dagiti farmers ket marigatan dan may sapay limited anti labor kan bumabakat moten dagay agrara. Ayon kay Lumasi, unang sinubukan ang drone farming sa nakaraang taon ng dalawang magsasaka at dahil sa nasaksihang mabilis at epektibo nito sa mga palayan ng Rizal, Kalinga, dumami ngayong taon ang nagnanais na subukan ang teknolohiya. Napaspas da ito eh. 7 to 15 minutes lang per hectare. Di pa nakasabog na. Malaksid ijay nga napaspas, napaka-efficient niya. Equality distribution ti seeds, kastamot ti fertilizer. Naipakita mo ti Rizal nga dati 27 hectares nga in drone da ijay kat in-invite dati adu nga farmers nga napan ijay Rizal nakita da tati timing mo ti planting ti Rizal perfect that time that season so nag-harvest da iti nangato so nagre-range siya 10 to 11 tons per hectare ijay nga na-encourage tad adu nga farmers ti Tabuk so tata nasa 160 hectares ti na-drone tayo dito Tabuk originally nasa 300 ti target ngam idi gamin timing ti panagmula tayo ti Tabuk isumod yag sa saruno ti bagyo kat nakita da nga adalat ta dagi pimalpak kayat ti farmers nga agsigurado so nga next season na lang daw nga ituloy da di aqua di panagisabog lang ti bin idi ay pero no iji about ti fertilizer application baka ang butin ti more than 200 hectares nga maservisan tayo ti drone ti pagragsakan tayo lang iti LGU kon ti Ocas adu ti farmers nga umay nga ibagbagada nga next season kayat mimot nga pati da. Mas nakakatibid rin anya ang mga magsasaka sa pagrerenta ng drone kumpara sa manual labor dahil mas nakatarget at eksakto ang paghahatid ng teknolohiya sa mga pananim, pataba at pestisidyo kaya't nababawasan ang wastage na dagdag gastos at dagdag epekto sa kapaligiran. Maliban dyan, bawas hirap din ito sa magsasaka na abutin o lakarin ang malalayong parte ng sakahan. Ti panagrauptatan ket umababotin ti 12,000 pesos per hectare. Kati kaya tayo bumababa ko mati gastos tayo iti labor, kastamot iti inputs. So dito drone tumulong nga mang pababa ti seeding rate. Kasi iti direct seeding usaran tayo dito Tabuk kanda dumapay nga probinsya kat 80 to 100 kilograms per hectare. Through dito nga drone mapababa tayo ti seeding rate iti 21 kilograms to 39 kilograms. So no kitkitan tayo di labor na dito no drone ti agi sabog 1,350 pesos only. Ti magasto tayo di pa nakaisabog na. No iraup tayo 12,000 ko na garod. Ngam no isabog tayo pwede nga 1,000 siguro ti itangdan tayo di may isang tao. Pero han na nga kaya nga iwaras di 21 kilos iji may sa hektarya. So nga masapul nga na puskol at adu tigatangan tayo nga bini. Sa ngayon, subsidized anya ng DA sa national government ang serbisyo ng drone technology at kada magsasaka ay mabibigyan ng 8,000 pesos worth of services na ilalagay sa intervention monitoring card para dito.
Ti itid nga tulong ti DA kadagi ag-adapt anda ti 8,000 worth of services nga ikabilda ijay intervention monitoring card. Pakaammo mi lang nga mabay nga i-withdraw yu daytoy nga igatang or ibayad iti dadto mga services para lang ijay drone DI. Good for 1 hectare lang day. So no 3 hectares ti talon mo di times 3. Ti maximum na no dati member kayo iti organized group or farmers organization ket hanggang 10 hectares ti maximum. No avail kayo dito nga program as individual hanggang 5 hectares lang ti mabalin nyo nga ma-avail. Ka-package na di drone services ket free nga bini ken abono. Although di abono han nga ited amin di gobyerno day. Adalang basit nga ited na example tata 2 bags per hectare. No iti bini no hybrid seed hanggang 21 kilos per hectare. Ti inbred seed mo't hanggang 40 kilograms per hectare. So dito tatanga season pa naka halos hybrid lang di drone tayo. Pero next season open na for inbred. Pinayuhan rin ni Lumasi ang mga magsasakang interesadong magibahagi sa drone technology services para sa palayan na mag-organisa at planuhing mabuti ang pagsasagawa ng drone setting. So, yan encourage me dagi farmers nga interested nga masapol nga urnusin da jay schedule. Tati requirement na daytoy masapol nga aga-abay ti taltalon. Cluster dapat kan organized group. Ti minimum area no next season ket 25 hectares per cluster. Mura inga na 200. Pwede yan. Sa ngayon, may 12 barangay sa lungsod ang sumubok sa drone technology at inaasahan na susubok rin ang iba pang barangay sa susunod na planting season. Base sa pag-aaral, maliban sa pagtatanim at paglalagay ng farm inputs, maaari ring gamitin ang drone sa iba't ibang mga application tulad ng pagsubaybay sa mga tanim, pagsusuri sa lupa at pamamahala ng irigasyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng real-time na data at pagpapagana ng mga nakatarget na intervention, tinutulungan ng mga drone ang mga magsasaka na i-optimize ang paggamit ng mapagkukunan, bawasan ang mga gastos at pagputihin. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po, si Reddy Redotan. Tabuk City! News Break!